Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Dan. Isa sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang karanasang ito na bumago sa pananaw ko sa mundo sa mga kwentong bayan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang ito para sa kapakanan ng mga kamag-anak kong babanggitin ko dito. Naganap po ito noong ako'y 16 anyos pa lamang. Sa Maynila kami lumaki ng mga kapatid ko. Ang tatay ko ay may maliit na construction supply business at ang nanay ko naman ay isang simpleng may bahay. Hindi kami mayaman pero hindi rin kami naghihirap. Sapat lang kumbaga. Ang negosyo ni tatay ay sapat para mapag-aral kami sa pribadong eskwelahan at mabili ang mga gusto namin paminsan-minsan. Pero gaya ng lahat ng negosyo, may panahon ng paghina. Noong taon na iyon, sunod-sunod ang problema namin. Nalugi ang ilang kontrata namin, tumaas ang presyo ng semento at bakal, at unti-unti naming naramdaman ang pagigpit ng sinturon. Ang dating masayang hapagkainan namin ay nabalot ng katahimikan nun. Madalas ko nakikita si tatay na nakaupo sa sala, tulala, hawak ang mga listahan ng bayarin. Si nanay naman, pilit na pinagkakasya ang budget namin. Madalas ay hindi na siya sumasabay sa amin kumain dahil busog pa raw siya. Pero alam naming tinitipid niya ang pagkain para sa aming magkakapatid. Isang gabi narinig ko silang nag-uusap sa kwarto ng papa ko. Kailangan daw nilang manghiram ng pera para maisalba ang negosyo namin. At ang tanging tao na naisip nilang malalapitan ay ang kapatid ni tatay, si Tito Romy, na nakatira sa isang malayong probinsya sa Kabisayaan. Matagal na silang hindi nagkikita. Si Tito Romy ang sinasabing nakakaahon sa pamilya nila. Nag-asawa ng taga roon at nagkaroon ng malawak na palaisdaan. Tuwing Pasko lang kami nakakatanggap ng balita sa kanila sa pamamagitan ng sulat at konting padala. Napagdesisyonan na sasama ako kay tatay sa probinsya. Ako ang panganay at gusto ni tatay na may kasama siya sa mahabang biyahe. At para na rin daw makita ko ang buhay sa labas ng syudad. Mahaba ang biyahe namin nun. Bus, tapos barko, tapos bus ulit. Ang hangin na sumasalubong sa amin noon ay unti-unting nag-iiba. Mula sa amoy usok ng Maynila, naging amoy dagat at sariwang lupa. Nang makarating kami sa terminal, nandoon na si Tito Romy, nag-aabang. Malaki ang pinagbago niya. Umitim siya, nangayayat, pero bakas sa kanyang mga mata na masayang nakita niya kami noong araw na yun. Ang mga kamay niya noon kahit mayaman na, ay magaspang pa rin, parang kamay ng isang taong sanay sa mabibigat na gawain. Ang bahay nila ay malayo sa kabayanan. Kailangan pa naming dumaan sa isang mahabang daan na putik-putik pa nun at napapalibutan ng mga puno ng niyog at kawayan. Pero malaki ang bahay nila, gawa sa pinaghalong semento at kahoy. Pero halatang luma na rin. Nakatayo ito malapit sa dagat sa tabi mismo ng kanilang malawak na palaisdaan. Payapa ang lugar nun. Tanging tunog ng alon at huni ng mga ibon ang maririnig mo. Sumalubong sa amin ang asawa niyang si Tita Milen. Maputi siya at maganda, pero may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata nun. Sobrang payat din niya nun at laging nakasuot ng damit na mahahaba ang manggas. Sinabi ni Tito na masama daw ang pakiramdam nitong mga nakaraang buwan. Sa unang araw namin, ipinasyal kami ni Tito Romy sa kanyang palaisdaan. Ipinagmalaki niya ang kanyang mga alagang bangus at sugpo. Masaya siya habang nagkukwento tungkol sa kanyang mga natamasa. Si tatay naman nun ay tahimik lang na nakikinig. Siguro ay iniisip niya yung problema na pinagdadaanan namin. Sa hapunan, sagana ang pagkain. Puro lamang dagat na sariwang-sariwa ang ulam namin doon. Napansin ko ang kakaibang gana sa pagkain ni Tito Romy noong gabing yon.
Napansin ko ang kinakain niya noon ay hilaw na isda. Si Tia naman ay halos hindi masyadong kumakain nun. Konting kanin at sabaw lang. Tapos ay nagpaalam na din ito para magpahinga sa kanyang silid. Pagsapit ng gabi nun, doon ko naramdaman ang kakaibang pakaramdam, Sir JD. Ang katahimikan pala ng probinsya ay hindi payapa, kundi nakakabingi. Walang ilaw sa paligid maliban sa bumbilya sa loob ng bahay at sa sinag ng buwan. Ang mga aso sa kalapit ng mga bahay ay walang tigil din sa pagtahol nun. Pero nakakapagtaka, ang mga aso ay tila tumatahol sa direksyon ng bahay namin. Doon na ako nagsimulang mapakali. Kinabukasan, habang nag-uusap sina Tatay at Tito Romy tungkol sa negosyo, naglakad-lakad ako sa dalampasigan. May nakita akong isang matandang mangingisda noon na nag-aayos ng kanyang lambat. Nginitian ko siya, pero ang isinukli niya sa akin ay isang tingin na puno ng pag-alala. Itinuro niya ang bahay ng tiyuhin ko noon gamit ang kanyang nguso. Umiling-iling din siya at pagkatapos ay nag-sign of the cross. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Sa ikatlong gabi na namin doon na nangyari ang hindi ko malilimutan. Madaling araw noon, nagising ako kasi nauuhaw ako. Yung kwarto namin ni Tatay ay nasa ikalawang palapag. Dahan-dahan akong bumaba para kumuha ng tubig sa kusina. Habang pababa ako noon ng hagdanan na gawa sa kahoy, may narinig akong ingay mula sa silid nila Tito Romy at Tia Milen sa unang palapag. Hindi ito ordinaryong kaluskos lang. Para itong tunog ng mga tuyong dahon na inaapakan. Pero paulit-ulit yun at mabagal. Huminto ako sa pagbabanon at nagtago sa dilim. Ang pinto ng silid nila Tia Milen noon ay bahagyang nakaawang. May konting liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana nila. Mula sa siwang ng pinto, may nakita akong gumagalaw sa sahig nun. Akala ko noong una ay isang malaking ahas o bayawak na nakapasok sa bahay. Pero habang tumatagal ang pagtitig ko dito, unti-unti kong naaaninag ang hugis nito. Itim ito, mahaba at parang basa pa nga. Parang isang dila pala yun. Isang napakahabang dila na gumagapang sa sahig nila, patungo sa isang palanggana ng tubig na nakalagay sa gilid ng kwarto nila. Gumagalaw din ito ng may sariling buhay. Dahan-dahan at pagkatapos ay lumubog sa tubig. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ito sa pinanggalingan nito sa ilalim ng kama kung saan alam kong nakahiga si Tia Milen noon. Hindi na ako makahinga noon dahil sa nerbiyos. Nanlamig ang buong katawan ko at hindi ako makagalaw. Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa aswang ay biglang bumalik sa aking alaala nun. Napaisip ako nun, iyon ba ang sakit ng tiya? Tapos biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok pala si Tito Romy galing sa labas. May dala siyang isang balde. Hindi niya ako napansin sa ilalim ng hagdanan nun. Dumiretso siya sa silid at pumasok. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbubig nun. At pagkatapos ay isang tunog na parang hinihigop ng malakas. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Tito Romy. Wala nang laman ng balde nun at isinara niya ang pinto. Pumanhik siya pabalik sa kanyang silid sa itaas na para bang walang nangyari. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan ginising ko si Tatay. Hindi ko na kailangan magsalita. Nakita niya ang takot sa mukha ko nun. Agad kaming nag-empake nun tapos gumawa si Tatay ng dahilan na kailangan na kaming bumalik agad sa Maynila dahil may emergency daw. Hindi na kumontra si Tito Romy nun. Habang inaabot niya kay Tatay ang isang makapal na sobre ng pera, ngumiti siya sa amin. Pero hindi ito isang normal na ngiti. Isang ngiti iyon na para bang nagtatago ng sekreto. Isang ngiti na nagsasabing alam niya na alam na namin.
Habang papalayo kami sa bahay nila nun, lumingon ako. Nakita ko nakatayo si Tito Romy sa bintana, nakatingin sa amin. Sa tabi niya nakadungaw din si Tia Elena. Sa sikat ng araw, mukha siyang masigla na at napansin kong may bahid ng dugo sa mga labi niya nun. Maraming salamat po sa pagbabahagi nito, Sir JD. Hanggang dito na lamang po. Bali guys, yung kwento pala natin sa araw na ito ay 3. So may nauna na tayo. Ito na yung pangalawa. Yung letter sender natin ay si Ana. Ito yung sulat na ipinadala niya sa atin. Sir JD, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po akong Ana. Ang kwento ko po ay tungkol sa pinsan kong si Lisa na bumisita sa amin sa probinsya para sa piyesta. First time niya pumunta sa amin para maranasan daw ang tunay na piyesta sa probinsya. Excited na excited siya nun. Tuwang-tuwa siya kung paano kami magdiwang ng kapistahan dito. Kami naman masaya na makasama nun. Sa ikalawang araw ng pananatili niya, may nakilala siyang isang binata habang nanonood kami ng parada nun. Itago na lang natin siya sa pangalang Ruben. Magaling makisama si Ruben at tila nabighani agad ang pinsan ko sa kanya. Taga-kabilang baryo daw siya. Napansin ko noon na iba ang tingin sa kanya ng mga matatanda sa amin dito na parang iniiwasan siya at natatakot sa kanya. Gabi ng bisperas ng piyesta, may sayawan sa plaza nun. Nagpaalam si Lisa na sasama kay Ruben nun. Sinubukan kong pigilan siya pero mapilit siya. Hinayaan na lang namin pero may bilin din si Lola na umuwi bago mag-alas 10 ng gabi. Binigyan na botelya ng langis na may dasal daw para proteksyon daw. Lampas sa ating gabi na nun, wala pa rin si Lisa. Nagsimula na kaming mag-alala. Sinubukan kong hanapin siya sa plaza pero wala na sila doon. May nagsabi sa akin na naglalakad papunta sa direksyon ng lumang sementeryo kung saan malapit ang baryo nila Ruben. Dala ang botelya ng langis at isang flashlight nun, sinundan ko sila. Malayo pa lang ako, may naamoy na akong malansa nun. Parang amoy ng dugo at bulok na karne. Habang papalapit ako sa isang lumang bahay na kubo, na pinaniniwala ang doong nakatira ang pamilya nila Ruben. Kumulo ng malakas ang langis sa botelya na hawak ko. Pagkatapos sumilip ako sa isang buhos sa dingding na sawali nun. Ang nakita ko sa loob ay halos ikasok ako. Nakaupo si Lisa sa isang sulok nun, tulala at takot na takot. Sa gitna ng sahig may bilog na nakapalibot sa isang bagong hukay na libingan. Si Ruben at ang kanyang pamilya ay nakatayo doon. Ang kanilang mga mata noon ay itim na itim. Walang puti. Tapos ang mga bibig naman nila ay parang punit na hanggang sa tenga tapos puno ng matutulis ng ngipin. Nakita ko ang isa sa kanila na humugot ng isang patay na sanggol mula sa hukay nun. Pagkatapos, pinagpira-pirasuhan nila ito. Sa sobrang takot ko noon nabitawan ko ang flashlight ko. Napatingin silang lahat sa direksyon ko noon. Hindi na ako nag-isip, sumigaw ako ng tulong-tulong ng malakas para makuha ang atensyon ng mga nakatira malapit sa kanila. Nabulabog sila noon. Habang nagkakagulo noon, mabilis kong hinila si Lisa palabas at tumakbo kami ng walang lingon-lingon. Kinabukasan umuwi na agad si Lisa sa Maynila. Hanggang ngayon ayaw nang balikan ni Lisa ang tungkol sa nangyari at hindi na daw siya babalik sa probinsya namin. Salamat po kung maibahagi niyo ito sa inyong channel, Sir JD. Ang susunod naman natin na storya, ang letter sender natin ay si David. Ito yung ipinadala niya sa ating storya. Ako po si David. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang maikling karanasan ko noong bumisita kami sa tiyahin ng asawa ko sa isang liblib na parte ng Sorsogon. Kadarating lang noon ng asawa ko galing abroad.
Bilang seaman, 6 na buwan siyang nawala. Napagkasunduan naming magbakasyon sa probinsya ng kanyang ina para makalanghap ng sariwang hangin at maiba naman ang paligid namin. Ang tita ng asawa ko ay itago na lang natin sa pangalang Lorna. Mag-isa siyang nakatira noon sa isang sinaunang bahay na minana pa niya sa mga magulang niya. Pagdating namin doon, mainit ang pagsalubong niya sa amin. Naghanda siya ng masarap na pagkain nun. Napansin ko lang na habang kumakain kami nun, ang mga mata niya ay laging nakatutok sa leeg ng asawa ko. Iniisip ko na baka na-miss lang talaga niya ang pamangkin niya. Pagsapit ng gabi, naglatag kami ng banig sa sala dahil mainit sa kwarto. Sa kaligitnaan ng aking tulog, nagising ako dahil sa isang kakaibang tunog nun. Isang tunog na parang may pumapagaspas sa labas ng bintana namin. Parang malaking ibon siya. Sinundan pa ito ng mahinang tikitik na tunog mula naman sa bubungan nun. Napabangon ako at tiningnan ko ang asawa ko nun. Mahimbing naman ng tulog niya. Ngunit sa ibabaw niya, mga isang talampakan mula sa kanyang katawan. May nakita akong isang anino. Isang anino ng isang napakahabang sinulid na itim na tila bumababa mula sa isang maliit na butas mula sa kisame. Sa dulo ng sinulid na iyon ay isang bagay na parang karayom. Dahan-dahang bumababa ito papunta mismo sa pusod ng natutulog kong asawa. Pero hindi ako makasigaw nun. Parang may pumipigil sa akin. Ang tanging nagawa ko ay abutin ng rosaryo sa aking liig at itinutok ko ito sa itim na sinulid nun. Tapos bigla itong umakyat pa itaas na parang napaso ito. Narinig kong muli ang malakas sa pagaspas sa labas nun. Pero palayo na sa bahay. At nito narinig ko ang isang malakas na kalabog mula naman sa kwarto ni Tia Lorna. Kinaumagahan nun nagdahilan kaming may emergency sa bahay namin dito sa Maynila. At kailangan na naming umuwi. Nakita namin si Tia Lorna na may malaking pasa sa noo nun. Ang sabi niya ay nahuhulog daw siya sa kama kagabi. Hindi na kami nagtanong pa nun. Salamat po sa inyong oras na pakikinig hanggang dulo. Sana po ay nagustuhan ninyo ito kahit maikli lang ang kwento ko. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po kung hanggang dito po is nakinig pa rin po kayo. And kung nag-enjoy naman po kayo sa ating kwento ngayong araw ay huwag niyo pong kakalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po and see you again on the next video.